Okay guys, magandang araw, magandang umaga, magandang hali sa mga nanonood sa video na ito. Ikaw ay nagbabalak na mag-apply bilang isang foodpanda. At kung ano sa mga katanungan nyo, na isa sa mga katanungan dito, nagko-comment sa video natin kung paano ba pag-remit ng ating collection na collection natin araw-araw kay Foodpanda. So, meron tayong collection dito mga kaibigan. Tingnan natin ito yung apps natin. So, makikita nyo. Yan yung apps natin. Online po tayo ngayon. Pero hindi po tayo, wala po tayo sa zone natin dahil umuwi po tayo. Pero okay lang din yan yung Panda. Dahil sa ngayon, no batching na tayo, no performance na po tayo. At yung basihan ng dito mga kaibigan na agawan na yung pagkuha ng ship. So ngayon, yung katanungan ng unang katanungan po, paano ba mag-remit sa collection natin kay Foodpanda. So, click natin yan dito sa taas mga kaibigan. May tatlong bagis din dito. May tatlong line. 1, 2, 3. Yung pinakataas, left side. I-click natin to. So, lalabas yan yung dashboard natin. So, makikita natin ito yung profile. Ito yung mga profile mo o mga pangalan, mga papers, driver license dyan. Sinubmit, ilagay nila dyan. Tapos yung available session mga kaibigan, ito yung mga ship natin. Tapos yung inbox, yung mga message galing sa Foodpanda. So negative balance po tayo ngayon. So yan mga kaibigan. So ngayon dito makikita natin ito yung recent deliveries. Makikita nyo dito yung mga recent delivery nyo mga kaibigan. So di ba? So doon tayo sa wallet. Dito makita natin sa wallet ang remittance na amount natin. So, ito yung remittance amount natin, 271 to mga kaibigan. So, 271 to yung remittance amount natin. So, i-click natin yung cash out. Makikita nyo cash out sa baba. So, makikita nyo mga kaibigan ang isang user ID. Yan yung user ID natin. NF18C961. NF18C961. O, kailangan mo yung ma-memorize mga kaibigan dahil yan palagi yung reference number mo tuwing ikaw ay magre-remit. So, back to wallet po tayo, 271 to. Tapos, i-deposit natin doon. Ito yung reference ID natin mga kaibigan, NF18C961. So, ang gagawin natin, so, mayroon tayong tinatawag dito na click up. So, click up sa 7-Eleven mga kaibigan. So, sana ba yung click natin? Ito. So, kita nyo, itong click natin. Okay, click natin itong click apps natin sa 7-Eleven. Tapos, pay bills. So, check natin yung pay bills. So, yan, pay bills na po tayo mga kaibigan. So, siyempre may loading yan dahil nagre-refresh yan mga kaibigan, di ba? Tapos, loans. So, loans po tayo. So, yan. So, isa-search natin dito, Dragon Loans. Ito, Dragon Loans. So, reference number, yan yung ID mo doon mga kaibigan, yung NF18C961. So, i-click mo, lalabas yan. NF lagay natin itong C dito. Okay. So, yan yung reference natin. Tapos, yung contact number. Yung contact number, yan mga kaibigan, lalabas. So, tapos, ano mo yan, ilagay mo yung amount na remittance amount mo. So, tingnan natin ito, 271 to. So, i-run up na yan mga kaibigan, 2713. Para mag-negative talaga, o positive talaga yung wallet mo. Okay, 2713. So, yan, wala na yung mga point mga kaibigan. Kasi 271 to point something yun eh. So, 2713. So, automatic i-click mo na at ito yung lalabas mga kaibigan. So, yan. Makikita nyo. Lumabas siya. Tapos, yan yung ipapakita nyo doon sa cashier ng 7-Eleven. At ito yung i-scan nila sa kanilang scanning machine para ikaw ay makakabayad, makaka-remit ng collection mo kay Foodpanda. So, yun lang po mga kaibigan. Yun lang po kadali kung paano mag-remit sa mga collection natin. So, kailangan talaga natin i-remit yung collection natin mga kaibigan para hindi po tayo masuspend at hindi po makakaabala sa ating trabaho.
Maraming salamat, more power at ride safe po kayong lahat mga kaibigan. Shalom po.